na kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong lakad, umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng mga kahoy at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at ako'y luwalhatiin, sabi ng Panginoon. Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay na nananatiling wasak. Wala siyang templo, wala siyang tolda. Samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Kaya dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas ninyo ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. At ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa at sa mga burol, sa trigo, sa bagong alak o grapes, sa langis, sa mga ibinubungan ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop at sa lahat ng pinagpagalan. Okay, balik doon. So, ibig sabihin, kapag hindi mo inuna ang nais ng owner, yung magiging kalaban mo, yung blessing na imbis na tuloy-tuloy, nahihinto. O, nahinto kasi nung pagtakas nila nabihag sila ng Babylonian Empire. Ang ginawa nila, nung paglaya nila, imbis na unahin na sambay ng Panginoon, sila'y pinulaya, kinilos ang puso ng hari, inunang nila yung mga bahay nila ginawa. Samantalang dapat templo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, unahin niyo ko. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kasi ang Diyos naman na may-ari eh. Bakit natin hindi pagtitiwalaan ng Panginoon? So sabi nga ng Diyos, pag hindi nyo ko inuna, kahit na magpagal kayo, para kayong naglagay ng pera sa butas na lalagyan. Painisip ko, parang mahirap yun. Lalagay mo yung pera mo sa butas, di na nawala. Madadampot ng iba. Yun ho. Ayan, prinsipyo sa pagiging katiwala. Tayo po ay katiwala sa pamilya, sa kalusugan, sa material possession, at sa katotohanan na tayo nilikha ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng pigilan yung katotohanan na ikaw ay pinagkatiwalaan ng isang may-ari na hindi ka tatanungin kung paano mo ginamit yung ipinagkatiwala sa iyo. So, ang katotohanan na ito ay baging si doktora, hindi niya pwedeng pigilin. Kaya kailangan niya sabihin na tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Kasi naniniwala ng mga tao na ang tao nilikha, hayop lang. Kaya pala, pinapatay, niloloko, ang mga babae pinaglalaroan, inaanakan, isa na yung nanay ko. Baka sabi ko, baka yung tatay ko, ang isip hayop lang yung nanay ko. Kaya sama ng loob ko po. Ako yung umiiyak. Sabi ko, salamat sa Panginoon na ipinaunawa niya na mahalaga ang tao. Napakamahalaga ng tao. At hindi huli ang lahat para hindi mabago yung ating madilim na karanasan o anumang ginawa ng kalaban ng Diyos na binigyan tayo ng kahihiyan sa buhay. Ano po? Alam mo natin merong kalaban ng Diyos na yun ang sumisira para palabuin ang pagkakilala sa Diyos. Magtampo sa Diyos, magdumapit sa Diyos. At tayo ay magdesisyon sa ating sariling lakas. Ano po? Ayan po ang prinsipyo, no? Tayo po ay steward o mga katiwala ng Diyos. Anong sinasabi ng Panginoon sa Biblia tungkol sa pagiging kontento? Ayan, being contented. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan ito at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit, ito maganda, kung tayo'y may pagkain at may pananamit, ay masiyahan na doon. So yung spirit of contentment o being contented galing sa Diyos. Pero yung espiritu na hindi ako nasisiyahan, bakit ganito lang yung bahay ko, bakit ganito lang yung ulam ko, bakit ganito lang yung damit ko, angal ka ng angal, hindi ka banalan yun. Yun ang magbibigay sa iyo ng problema sa pagising sa umaga. Samantalang, Lord, salamat dahil walang makagagawa na ako'y bumangon sa pagkakatulog ko. Ang mga gamot na isineserve ni Doktora sa butika ay secondary lang. Ikaw po ang source ng buhay. Kaya paggising natin sa umaga, dapat nakangiti tayo. Dahil tayo
binigyan ng buhay ng Diyos. Amen. Kahit pagsama-samahin mo ang pera sa mundo, hindi kayang lumikha ng buhay. Ano po? Kaya walang karapatan para malungkot ang tao. Yun po ang sabi, no? Nakakain naman tayo, may damit tayo. Ako nga po, noong kabataan ko, nagpunta ako sa recto, sa underpass, nanay. Kaya angat ako ng angal sa buhay. Gusto ko agad makamit yung gusto ko. Siyempre, kabataan. Bigla po ako may nadaanan na siguro mga lolo. Ang apo niya siguro walo, hinihilera sa gilid, sa underpass sa recto. Namalimos. Ibinigyan ko ng 20 pesos. Nakangiti, praise the Lord, sabi ni lolo. Sabi ko, sino po yung mga ganyan? Mga apo ko yan, si Dangdang, si Dingding. Pinangalanan niya, apo nga niya. Nakita ko po, ang unan, ano yung unan yan? Hollow blocks. Ano nakakatulog to? Nalalagyan ng t-shirt. Tapos yung kumot, karton. Ay ko, tatay, mga apo niya, paano kayo kumakain? Bahala si Lord. Ang sabi ko, grabe na lang, para tayo ang matanda. Kaya ako, angal na angal. Siya sabi, bahala si Lord. Paano kayo kakain mamaya pagkatapos na nilimusan kayo? Bahala nga si Lord. Alam niyo po, para ako napahiya. Sabi ko, Panginoon, patawad mo, meron pa palang mas mahirap ang kalagayan sa akin. Tapos ako, pagising sa umaga, imbis na pasalamatan ko kayo sa buhay, maktulo ko ng maktulo. Buti ito. Buti ako, may unan ako matino. Ito, unan, bato. Ang kumot. Karton. So, paano ko kayo nagluluto? Meron siyang parang yung lata ng gatas na hiniwa. Ginawa lang niya lang. Sabi ko, mas nabag ako sa sarili ko. Sabi ko, Panginoon, patawad do. Na-realize ko na ako pala naging hindi pabuti sa inyo sa kabila ng inyong paglikha sa akin. At doon ako na lesson na nabasa ko nga ito na meron naman akong damit. At ako aangal, ang damit ginawa ng Diyos dahil mas mahal ng Diyos yung taong susuot ng damit. Kaya na tayo sinasaplutan. Di ba? Kahit na anong mahal ng damit, kung wala namang taong susuot, useless. Kaya ang nangyayari, baliktad. Pinagpapalit ng tao ang pag-ibig sa kapwa-tao sa mga material things, which is wrong. Di ba? Mahal tayo ng Diyos, mas mataas ang tao. Kaya hindi dapat nag-aaway-away ang tao, dapat nagbibigayan, kasi sa Diyos naman galing lahat. Okay, tuloy po. Ayan, nung baby tayo, wala naman tayong alam. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga magulang, kahit hindi pa humihingi ang anak, maraming pangarap na mabuti ang magulang, lalo na ang Diyos. Nung tayo nilikha, kompleto yung needs ng tao. Tayo ang binibigyan ko ng pagmamayari at karapatan sa buong lupa. Hindi ba dahil pumasok lang ang pagkakasala, umitid ang pangunawa ng tao. At kung ano-ano na ang ginawa ng kalaban ng Diyos para palabuin ang kabutihan ng Diyos. Diba? Yan, maging kontento. Ang baby, pag-uha niyan, gatas ng tulog, okay na siya. Diba? Diba? Sino ang may-ari ng buong lupa? Ang sabi sa 1 Korinto, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang mga kabuuan na narito. So, ang Panginoon ang owner, no? Yan. Ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay mga katiwala lamang. Maging tayo sa paglikha ng Diyos, alabok tayo, lumuhod ng Diyos, very intimate ang paglikha sa tao, sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao lang ang binanggit na kawanis at kalarawan. Hinuha yung clay, hiningahan ang butas ng mga ilong. Kaya yung hininga ng buhay, pinagkatiwala din sa atin ng Diyos. Dapat tayo ay hindi basta-basta gumagawa, humahakbang ng anumang bagay na hindi man tayo nagpapaalam sa Diyos. Kaya ako po, dami ko sakit. Hindi ako nagpaalam sa Diyos Inom ako ng alak, puyat ako, sigarilyo, siningil ako. Nagkaroon ako ng rayuma, nanay. Tapos tumataas ang BP ko. Naku, sabi ko, ako mamatay agad. Sabi ko, Lord, ang mahalaga palang buhay, bigyan mo ko ng chance. Sabi ng Panginoon, bigyan ka ng chance, sumunod ka. Huwag kang magpuyat. Huwag kang magagalit. Kahit na inutangan ka, hindi ka binabayaran, patawarin mo. Gusto mo agad, hindi ka magkasakit. Ay, talaga naman sa dami na umutang sa akin, malalapit pa sa akin. Hindi ako binayaran. Hindi ako nakahayad, nakagalit ako. Nabasa ko, sabi ng Panginoon, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bone. Ay, ako, mamamatay pala agad ako. Hindi na ako nakapaningil ng utang. Nauna pa ako namatay sa umutang sa akin. Sige na, sabi ko, Lord, sa kanila na lang po yun. At nawa, yung umutang sa akin,
pagpalain mo sila. Ganun pala ako susumpain. Kapwa mo kasi hirap din sila sa buhay. Hindi na alam mga gagawin, nalilito na. Lord, sana po, pagpalain niyo po sila para makabayad sila ng utang at sa kanila rin ay matutusan ang kanilang pangangailangan. Eh kung ay pagpe-pray mo, tita, mabunggo ka sana ng MRT. Eh, paano ka mababayaran? Lalong di ka nabayaran. Baka mag-aabuli ka pa sa kanya. No? Pag namatay, abuli ka pa. May utang pa nga sa akin to, gabuli pa ako. So, gusto ng Panginoon na tayo maging masaya. Maging masaya, simple lang ang buhay. Magpasalamat tayo, pag-ising, Lord, thank you. At kami nakakain pa. At napakabuti na may pangako ka, muli kang babalik para kami kunin. At alisin na ang mga pagdurusa, paghihirap sa mundong ito na aming naranasan. Ano po? Ayan. Sabi sa Deuteronomy chapter 8, verse 17-18, ito po ang babala sa katiwala. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay, ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Wow, huwag daw na sasabihin yun. Kundi alalahanin ng Panginoong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang papagtibayin ang kanyang tipan. Tama naman eh, sabi ko nga, nung kami ay una pong nagbutikan doon sa dulo, ewan ko po kung naabutan nyo na yun, sa may Pentecostal, sa unahan pa. Naabutan niyo po? Si Nanay. Maraming butikan katabi namin, may The Generics Pharmacy, kompleto. Sabi ng isang elderly tatay na lagi sukit, nako, meron na kayong kalaban, dami ng butika rito tumayo. Sabi ko, tatay, hindi po namin kalaban. Yan po ay katuwang. At kapag wala po kami gamot dito, ay makakapag-serve sa ating mga kababayan. Sabi nga, ang ganda naman ng iyong sinasabi, samantalang doon sinisiraan kayo, mahal na mga gamot yun. Ay, tatay, masama po yun. Dapat, ipag-pray natin ang kapwa nag-invest na tendero-tendera. Gumastos yun eh. Lord, bigyan niyo po kami ng customer. Sapagkat hindi sa amin lakas magkakapera kami, kundi sa iyo. Pag sinugo mong customer, makakain kami, lahat kami, makakauwi na, makasikaso mga anak at mahal sa buhay. Yun po gusto ng Diyos. Bakit mo naman i-wish sa kapwa mo na siya maging masama? Para kayo mapabuti. Hindi nais ng Panginoon nyo. O may tinda ka ng isda. O kung bibili dyan, para ng isda na, hindi mo masiraan yung kapwa mo. Lord, bigyan niyo po kami ng customer. Hindi sa amin lakas, kung kaya kami magkakaroon ng kayamanan. Dalhin mo po kami sa mga taong yung aming pangangailangan ay matutugunan. Ganun pong ginagawa ng Diyos. Ayan. Sa account po ng Genesis chapter 14, verse 18 to 20, ito po, pinasalamatan ang Diyos ni Abraham. Tulungan niyo po ako magbasa. Okay lang po ba? Okay, medyo hinihingal ako. 1, 2, 3. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari at pagkain ng Sodoma at Gomora. At saka Moris, dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abraham ang nakatira sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari, at sila'y umalis. At dumating ang isang nakatakas at ibinalita kay Abraham na Hebreo na naninirahan sa mga puno ng Resina ni Mamre, na Amoreo, kapatid ni Eskol at Aner. Ang mga ito ay mga kakampi ni Abraham. Nang marinig ni Abraham na nabihag ang kanyang kapag-anak, pinunahan niya ang kanyang 318 mga sanay na tauhan na ipinanganak sa kanyang bahay. At kanilang hinanong sila hanggang sa Dan. Kinagabihan, sila'y nagpangkat-pangkat laban sa kaaway. Siya at ang kanyang mga alipin, at sila'y kanilang idinapi, at binabol sila hanggang sa Hoba, na nasa hilagan ng Damasco, at itinungi niya ang lahat ng pag-aari, gayon din si Lot na kanyang kamag-anak, at ang kanyang mga pag-aari, at ang mga kababaihan, at taong bayan. Siya'y sinalubong ng hari ng Sodoma, pagkatapos na siya'y bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer at sa mga hari kasama niya sa libis ng Siabe, na siyang libis ng hari. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak, grapes. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos,
na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abraham na ikasampung bahagi ng lahat. So may tagpuho noong si Abraham ay binata pa, Abraham pa lang siya. Siya ay nakatira sa Sodoma. At binalita sa kanya na yung kanyang pamangking si Lot ay tawag dito, kinidnap ng mga ibang lahi. At si Abraham palibasa ay nananalangin sa buhay na Diyos. Siya'y tinulungan na ibalik yung taong bayan, yung mga sinamsam, pati yung kanyang pamangkin. At sila'y bumalik doon sa hari na si Melchizedek, na hari ng kataas-taasan ng Diyos na pari. At ibinigay niya yung 10% ng lahat ng kanyang naibalik na mga kayamanan ng bansa nila, pati yung nasamsam. Okay? Tingnan po natin. Ayan, paano natin mapapasalamatan ng Diyos? Yan yung kasaysayan, makinig na. Ito po. Yan, naibalik. Yan yung kaninang bilansan natin yan. Sa pagsasauli ni Abraham, ng ikasampung bahagi o ikapo ay pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Kaya may mababasa tayo sa Bible pag pumupunta tayo sa church. Dalhin nyo ang inyong tithes and offering. Ang tithes and offering, sabi nga, ang gintok pilak ay akin, sabi ng Panginoon. Dinadala ito sa storehouse, dinadala ito sa church. Para yung pera na ito ay magamit sa gawain na sabihin na ang tao'y nilikha sa larawan ng Diyos, ang tao'y mahal ng Diyos, ang tao'y muling babalik. At ang pagbabalik ng tithes o 10% and offerings ay pagkilala na ikaw ay katiwala lamang ng Diyos. At siya ang nagpo-provide. Ito'y pagsamba pag binibigay mo yung tithes and offering. At ito ay pagpapakabanal at ng pagpapakabanal. Bakit ho? Kung ating binasa sa Bible, sabi doon, huwag kang magnanakaw. Kapag di mo binalik yung pera ng Diyos para sa kabutihan ng kapwa-tao mo na makilala ang Diyos, para may mga pangangaral at mga mangangaral, ikaw ay nagnanakaw nung pag-aari ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang pera, at kailangan niya yung obedience mo. At kailangan niya yung restoration ng karakter ng Diyos na ayaw niyang maging maramot ka, maging mapagtimbot ka, at maging magnanakaw ka. Yun po ang nais ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay tayo ay nilikha sa walis niya. Binigay niya yung higit pa, nilikha tayo. Tapos si Jesus Christ na kaisa-isang anak, ibinigay, hindi pinagdamot. So ganun ang nais ng Panginoon na ibalik yung karakter ng mga tao pabalik sa larawan niya. Kasi ang mga tao ngayon medyo talagang hindi man umamin para talagang nagiging selfish na rin dahil sa kahirapan eh. Minsan may kamag-anak ka na paulit-ulit na lang na parang natin tutulungan. Pero ang Diyos kaya umangal sa atin na araw-araw tayo pinapakain, ginigising, binabantayan, di ba? Hindi eh. Kaya yun po yung purpose. Kung bakit tayong katiwala ay meron ding malaking pananagutan na makibahagi sa banal na gawain ng Diyos sa pagsasauli na ikasampung bahagi at mga handog. Ayan. Ano ang ibig sabihin ng ikapo o tithes? Ang salitang English na tithe ay ikasampung bahagi. No? Tithes o 10%. Ayan. Ang pagsasauli na ikasampung bahagi ay pagkilala na ang Diyos ang siyang mandalalang at tagapagtaguyod. Sabi sa Malakias 3:8, ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Sabi ng Diyos, ngayon may ninanakawan niyo ako. Wala pa naman namin ninanakawan, Panginoon. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sumugot ang Panginoon, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So banal yung tithes and offering, equally kailangan yan. Huwag mong nanakawin. Sabi ng Panginoon. Okay. Yung Greek word, yung kaba, meaning to rob, nanakawan. Ransom. Iba yung theft dun sa robbery. Yung pagdanakaw na simple, hindi nakatingin yung nasa kaha, dukutan mo, kaya walang tao sa bahay, hindi ka papahuli. Pero yung rob o robbery, mandarambong, ugali ng tulisan. Halimbawa, si nanay ay sumweldo, nag-ATM, inabangan, tinulak, binaril, kinuha yung pera. Ganun yung description ng Panginoon kapag di mo binabalik yung pera niya. At tinetest ka niya para ikaw ay lalo niyang ihanda doon sa langit
na hindi nauubos yung mga pagpapala. Di po? Ayan, dalhin ninyo, sabi ng Diyos, ang buo hindi kulang na ikasampung bahagi, buong ikasampung bahagi at mga handog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit. Amo, hinahamon tayo ng Diyos. Subukin niyo ako, sabi niya. At ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Pinatunayan ho ng Panginoon yung kanyang sinabi. Alam niyo po, kami mag-asawa, nagtatides po kami. Halimbawa, ang sweldo namin ay 10,000 isang buwan. Magkano 10% elder ninyo yung 10,000? 1,000. 1,000. Yung tithes namin, yung offering din namin, 1,000. Pareho. Kasi, nanakawan ba natin ng Diyos? Oo, sa tithes and offering. Kaya, banal ho yun. Kaya, equal namin binibigay. Kung magkano yung aming tithes, ganun din yung aming offering. At, tinitriple ng Panginoon. Hindi naman namin pinagpe-pray ng Panginoon, maraming magkasakit para kami may benta. Hindi. Dinadirect namin sila na ito po, ang mga gamot na ito ay for emergency use. Pero kailangan meron tayong pakikipagtulungan sa Diyos. Baguhin nung natin yung ating lifestyle. Unti-unti. Kahit hindi bigla. Ang pagbabago ho, hindi naman isang snap eh. Dahil yung pagkakamali, hindi rin isang pitik. Hindi natuto ang isang taong manigarilyo ng isang kaha sa loob ng isang araw. Kaya huwag mo pagmamadaliin ng tao sa kabanalan. Unti-unti yan, habang siya'y naka-connect sa Diyos. Ang gusto nilang Diyos, kumonect ka. Maging disipulo ka ng Diyos. Pag connected ka sa Diyos, sabi niya, ako yung puno, kayo yung banga, o mga sanga na konektado, mga bubunga kayo. Huwag tayo agad na, gagawin ko maging mabuti ako, hindi. Uugnay ako, kukonekta ako sa Diyos na nagpapabuti, at makikita ko na pinabubuti niya yung buhay ko. Pero kung mabuhay tayo ng malayo sa Diyos, na ginagawa ng kaaway, hindi ka naman tatanggapin ng Diyos, hindi makasalanan mo. Hindi. Kaya nga pumarito ang Diyos, tinubos ka kasi gusto ka niya uling ibalik. Ang ating part, magtiwala sa ino-offer ng Diyos. Pag hindi ka kumonekta, walang mababago sa buhay mo, pero tinitiyak ng Diyos, pag kumonekta ka sa Kanya, ang daming babaguhin sa ating buhay. Amen. Alam niyo po, ako dati, drug addict, nasasaktan ko yung asawa ko. Sabi ko, paano ba ito? Pepre yung asawa ko, sana mawala na yung bagagagis mo, ganito tutulungan ka ng Panginoon dito. Sige, tatawat tanggapin mo ang Panginoon. Tinulungan ako. Isipin niyo, drug addict ako for 10 years. Yung mga kasabay ko, nagkadamatay, nag-suicide, nag-stroke. Ako pasalamat sa Panginoon, buhay pa. Sabi ko, Panginoon, dahil ako'y binuhay mo, ito-testify ko naman kung gaano ka kabuti. Yun po yung ating pagsamba sa Diyos. Ayan po. Hinahamon tayo ng Diyos. Sabi niya, tinetesting ko lang kayo, hindi naman ako mukhang pera eh. Binigay ko nga sa inyo yan eh. Ang gusto ko lang, maging kabahagi kayo ng kabanalan na refleksyon ko na ako'y tagapagbigay at hindi madamot na kamukha ng kalaban kong si Satan. Yun po yung gusto ng Diyos, yung spirit of liberality. Yung magiging mapagbigay. Po. Ayan. Sabi ng Panginoon, pangako pag sinubukan siya, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa. Kung ang business mo ay sa lupain, sa mga pananim, mga vegetable or fruits, iingatan niya. At ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa, sapagkat kayo'y magiging lupain ng katuwaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Di ba sabi nga, may damit ka lang at pagkain masiya ka na tinitiyak ng Diyos na hindi ka mabubuhay ng hubad at walang pagkain. Basta ikaw ay tumalima sa hinihiling ng Diyos. Kaya po, ang pagbibigay ng tithes and offering, equal eh. Kasi percentage ang hinihingi. Alam mo ba, ang sweldo ko ay 10,000 isang buwan. Ang sweldo niya ay 1,000 isang buwan. Pag 1,000, magkano 10%? 100. O, 1,000. Pantay yun. Kasi ang hinihingi sa bawat tao, lahat tayo pinagpapala ng iba't ibang pagpapala na ayon sa ating pangangailangan,
Kaya hinihingi ng Diyos yung pantay din na pagbabalik. Pantay, hindi amount percentage. Kaya lahat magiging masaya na magiging kapahagi ng pananag-uli ng karakter ng Diyos na makakapagbalik ka ng tithes and offering. Napakabuti ng Diyos, inaanyayahan tayo sa isang experience na maranasan mong muli yung damdamin ng pinagmulan natin. Ang pinagmulan natin ay Diyos. Mapagmahal, matuwid, banal. Kung yun lang po, ang lahat ng tao ay makakabalik sa salita ng Panginoon, titino ang mundo. Yan ho ang tanging susi. Hindi mo na kailangan ng baril, hindi mo na kailangan ng latigo. Yun lalataguhin mo, lahat mapagmahal na. Lahat ay bumabalik na sa Diyos. Diba? Sabi ng Panginoon, igalang mo ngayong ama't ina. Nasa Biblia yan, ang nag-utos ng Diyos. At yung 10 utos, hindi lang hinuhuyan sa mga Hudyo. Minsan may piloso ko ka marinig sa mga Hudyo lang yan. Ano, di ang igagalang ng tao sa mundo, mga Israel lang. Hindi, dahil Old Testament, hindi. Ang Ten Commandments, so para sa lahat yan, igalang mo ang iyong ama't ina. Hapon, in Czech, Amerikano, igalang mo ang iyong ama't ina. Turo ng Diyos yan. Ganon din, nasa 10 utos din yun yung ibibigay mo yung huwag kang magnanakaw at ibabalik mo yung kapurihan sa iyong may-ari ng Diyos. Tayo ay manager lang. Okay? Ang pagbibigay ng may tamang motibo ay nagbubukas ng ating mga puso upang tumanggap ng espiritual at material na pagpapala mula sa Diyos. Masaya ng puso mo, naluwalhati at naparangalan mo ang Diyos, tapos pinagpapala ka pa ng tuloy-tuloy. Dahil pinagpapala ka, ikaw ay katiwala lang. Yung may-ari nga, pinagpapala ka, i-reflect mo yung pagpapala sa kasing halaga mong tao. Pantay-pantay. Kaya ang taong magamot, pinakamalungkot na nilang. Gusto mo maging malungkot, magdamot ka. Malungkot ka, pero pag nakakapagbigay ka, saya ng puso mo. Yes, yun ang gusto ng Diyos na lagi natin may experience. Ayan. Sa bagong tipan ay kinorek ng Diyos yung mga may maling motibo, no? Kaya hindi na mawala yung tithes. Ayan, sabi dito. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nang nagbibigay kayo ng mga ikapo, ng yerbabuena at ng anis, yan, tithes and offering, yung mga anis, at ng kumino, at inyong pinababayaan, di ginagawa. Ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na diliibat ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Tatapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito, gawin ang pagka-tithes and offering, at huwag namang pababayaan, di gawin yung iba. Mag-tithes and offering ka, pero lalaki pa mo ito ng katarungan, pagkahabag, at pananampalataya. Hindi yung nagbibigay ka. Ang dami nakatingin, mga brother, sister, ibigay na rin ako. Panginoon, hindi man nakatingin sa akin, ikaw lang, natutuwa ako na ibalik itong papuri, pagsamba sa iyo. Sa pamamagitan ng pagbabalik ko ng perang ikaw naman ang nagkaloob, pinapakilala ko sa mga tao yung katotohanan na ikaw ang provider, sustainer, at tagapagbigay. Yun ang purpose. Pagpapakabanal pala ang pagbibigay ng tithes and offering. Hindi naman natin masusuhulan mabibili yung kaligtasan. Hindi natin mabibili yung pinagaling ka sa karamdaman mo. Na imbis ng milyon-milyon ang gastusin mo, nanalangin ka, umiyak ka sa Panginoon, binigyan ka ulit ng chance para magkaroon ng buhay. Nung ako po ay na-mild stroke last year, kala ko patay na ako, nanay. Ako sabi, kahit pala may pambayad ang asawa ko, ang buhay pala nasa Diyos. Panginoon, salamat na ako'y pinagpapakumbaba mo. Nais mo palang ako'y huwag maging mapagmataas na isipin ko na para kung walang kamatayan na marami akong gamot, may pera, hindi pala. Siya pa rin ang magbibigay ng buhay. Eh sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Sorry, sabi ko na, nakakalimutan kita, masyado akong busy. Nag-aalala ko, hindi mo naman pala ako pababayaan. Ang gusto mo lamang, isang buni ko sa iyo, dahil ikaw ang tatay ko, tatay natin ng Diyos, walang tatay na pababayaan ng anak. Walang magulang na pababayaan ng anak. Hindi pa humihingi ang mga anak. Ang dami ng panukala ng magulang na mabuti sana. Kaya utos ng Diyos kasama sa utos, igalang mo ang iyong ama't ina. Sekundaring parang Diyos ang ating mga magulang. Kahit ang ating mga magulang pagkaminsan sa paningin ng mga anak ay hindi perfect, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ganon din sa ating Diyos, kasama itong pagbabalik ng tithes and offering,
ito'y act ng paggalang sa Kanya. Ano po? Dahil napakabuti niya. Okay. Tuloy po. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo? At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayon din, ipinag-uutos ng Panginoon, hindi tao, na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pero, lilinawin ho natin yan. Yung mga pastor na mga ordained, sinasabi, ang kanilang pagkain ay manggagaling sa tithes. 10%. Kaya sila may sweldo dahil ang buong gagawin lang nila ay mangaral, kumuha ng mga tao para ibalik ulit ang pagtitiwala, paghanga at pagsamba sa Diyos. Hindi sila gagawa, mangangaral para magpayaman. Hindi na sila sabi dyan. Maliho yun. Ang gagawin dyan, sinasabi sa Bible, sapat na makakain, matustusan yung pangangailangan ng pastor, ministro, at siya'y mangaral ng mangaral. Kasi ito'y banal na gawain. Ano po? At yan ay sabi ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, hindi ka magkakaroon ng mana sa kanilang lupain. Si Aaron ay galing po sa lahi ng Levita. Hindi magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong Panginoon, ako ang iyong bahagi, at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel, sa mga anak ni Levi. Narito aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi ng Israel bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod sa mga tuwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan. Mula ngayon ay huwag lalapit ang mga anak ni Israel sa toldang tipanan, baka sila'y magtaglay ng kasalanan at mamatay. Ngunit gagawin ng mga Levita ang paglilingkod sa toldang tipanan at kanilang papasanin ng kanilang kasamaan. Ito'y magiging tuntunin magpakailanman. Sa buong panahon ng iyong mga salinlahi at sa gitna ng mga anak ni Israel, ay hindi sila magkakaroon ng mana, sapagkat ang ikapo ng mga anak ni Israel na kanilang ihahandog bilang handog sa Panginoon ay aking ibinigay sa mga Levita bilang mana. Kaya aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. So meaning to say, noong mga lahi ng 12 tribes of Israelites, para may order ang Diyos, itong angkan ng mga Levites, ginawa niyang pari o mga ministro sa equivalent na panahon natin. At sabi ng Panginoon, nung nag-divide na ng mga lupa, hindi, nagbukod ako ng mga pari o mga ministro, mga pastor, na gagawin ninyo ay maglingkod sa aking templo. At huwag kayong mag-alala, itong mga kapatid ninyo, mga members ng church, ang 10% ng lahat ay sa akin at doon ko kayo bibigyan ng pagkain ninyo na gagamitin nyo. So ang mga pastor, mga ministro, hindi dapat nagbebenta ng mga di sumasali sa networking, nagbebenta ng peanut butter o kung ano-ano, kundi sila'y mangaral. Exclusively, yun ang pagkatawag ng Diyos. Ayan po. At sabi rito, at nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, bukod dito isasabihin mo sa mga Levita, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng ikasampung bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila bilang inyong mana, ay inyong ihahandog bilang handog na ibinigay sa Panginoon ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. Ibig sabihin, ang 10% ay sa Diyos talaga. Kaya kahit pastor ka, ministro ka, na galing sa miyembro, mga kapatiran, yung 10% ng sweldo mo, pag sweldo mo, aalisin mo rin yung 10% dahil yun ay sa Panginoon. Lahat nagbibigay, pati pastor. Kasi sa Diyos yun, sa gawain yun, para umikot yung gawain ng Diyos. Dahil ibinigay ng Diyos na bahagi ng buhay ang pera, kailangan para mag-function ng maayos yung church ng Diyos. Yun po ay banal na business ang tawag. Kasi soul winning, kaluluwa ang kinukuha ng perang yun. Okay? Lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. At ito ay banal sa Panginoon. Kaya pag tayo ay nagbibigay ng tithes and offering,
kinukonsider natin at naniniwala tayo na galing ako sa larawan mo, Panginoon, ikaw ay banal, ako'y banal. Kaya ang aking pamumuhay at gawain, paglilingkod, ito ay kabanalan. Pagpapakabanal yan. At sa lahat ng ikasampung bahagi, sa bakahan o sa kawan, halimbawa, ang iyong business ay mga karne, mga baka. Kung magkano yung magiging benta sa kalahatan, bibigay mo yung 10% sa Diyos. At 10% yung offering mo. Ibig sabihin, kung meron kang kabuuang kinita, halimbawa, elder ninyo, 10,000, bawasan mo ng 20%. 8,000, 2,000 babawas. 2,000 ay babawas. Ilan natira? 8,000. O 8,000 sa'yo sa Diyos, 2,000 lang. Di ba malaki pa rin? Eh kung tapat ka pa, sabi ng Panginoon, dahil tapat ka, sinubukan mo ko, yung 10,000 a month mo, gagawin ko ng 100,000 a month. Wah! Malaki. O magkano yung 100,000, buwasan ng 20%. 80,000. 80,000, 20,000 sa Panginoon. 80,000 sa'yo. Eh kung tuloy-tuloy ka, paano kaya? Lord, natutuwa ako sambahin ka. At ang pagbibigay ng tithes and offering ay pagsamba, pagluwalhati sa iyo para mabilis bumalik ang ugali ng mga tao at ikakabuti rin namin na pag naging banal ang mga tao, wala na problema ang mundo. Gusto ko magkaroon ako ng tithes na 500,000 a month. Ba? Magkano na kaya yun sa iyo pag 500,000 na yung iyong? 5 million. May 5 million ka na? Hindi ka palulugiin ng Panginoon. Napakabuting makisangkot. Sabi nga ng Panginoon, tinitiyak ko sa iyo, may pagkain at damit ka. Oh. Eh kung may pagkain at damit ka, sisiyahan ka na nga. Tapos nakapagbigay ka pa ng pagpaparangal sa Diyos, pagpapakabanal para hindi ka maging madamot, magnanakaw, mag-iimbot. Aba, napakasayang karanasan ang nais ng Panginoon. At ito'y kagalingan. Ayan, halimbawa, kung ang iyong sweldo sa loob ng isang buwan, yun na nga po, 10,000, magkano ang iyong tithes o isang pong bahagi? 10% is 1,000. 1,000 yung tithes mo, 1,000 yung offering mo. Ang magandang mitiin yan. Ibig sabihin, pag tumataas ang tithes mo at offering mo, tumataas yung income mo. Eh pag pinagdamot mo ang Panginoon, kulang pa nga sa akin. Eh, hindi mo ako mararanasan. Hindi mo ako mararanasan. Yung pala yung sinasabi ng Diyos. Minsan, pinagdamutan namin ng Panginoon. Panginoon, di mo na kami parang kulang pa. Nagkakasakit ang buong sambahayan ko, lugi pa. O Panginoon, hindi pala ako magkasakit. Kayamanan. Magkano ang gamot? Magkano ang ako'y umihiyaw sa gabi? Ang matanong, pag hindi mo ako pinagkalooban ng karamdaman, lahat gagawin ng Diyos. Kasi ayaw niyang mapalayo yung iyong karakter, yung wangis mo sa Kanya. Yun ho yun. Pagsupil niya ng Panginoon, ang ikapo ay nakalaan para sa nangangaral ng Ebanghelyo. Yan yung mga sweldo at pagkain ng mga pastor. Alam na hindi mo pakainin. Pastor, huwag kang kumain, huwag kang sweldo, mangaral ka. Baka matay yun. Yun ang ginagawa nila. Kaya ang mga pastor na nagtalaga sa Diyos, tinawagan ng banal na tungkulin, pananagutan, gampanin, hindi ka nagtitinda ng mga pilat. Butter, hindi ka sumasali sa networking, mangaral ka na. Yun ang dapat. Ano po? Ang pagbibigay ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan, sa pakikibahagi, sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, pangangailangan, abilidad. Humihiling ang Diyos ng ikasampung bahagi, ang Diyos ay nangangako ng mga pagpapala. Po, yan. Paano naman sa mga handog? Same thing. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban. O dala ng pangangailangan, kailangan ba lang magbigay? Hindi, ganun kailangan masaya ka. Naintindihan ko, itong pera na to, hindi ako nagkaroon ng pera sa aking kapangyarihan at lakas. Ito'y bigay ng Diyos. Pinabalik ko sa Kanya, sa may-ari, ang Kanyang kapurihan. Di ba? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ano kaya kung bigyan ka ng regalo na kasimangot? Tugit mo. Di ba, samahan loob mo, tugit mo, kasimangot. Hindi ka ng regalo. Ganoon din sa Panginoon, kung bibigyan ng parang malungkot ka, parang lugi ka ba? Hindi naman ang Panginoon, anak naman, sakit naman ang pagtrato mo sa akin. Di ba? At nakangiti tayo. Masaya rin tayo. Kasi masaya ang Diyos pag bibigyan tayo ng pagpapala eh. Masaya ang Diyos pagka tayo binibigyan. Walang magulang na hindi nagbibigay sa anak na nakangiti. Konto nga. Yun ho, nais ang Panginoon. Ayan. The spirit of liberality is the spirit of Christ.
The spirit of selfishness is the spirit of The word. the world and of Satan. Satan. So, dalawang espiritu lang ang mag-iira ngayon. Espiritu ng Diyos o espiritu ng kalaban ng Diyos. Yung bad spirit. The character of the Christian is To give. to give. The character of the worldling is to Give. give. Kaya ang Panginoon, lagi niya kaisipan, bigyan ng bigyan ang anak niya. Ang kalaban naman ng Diyos, gusto mong agawin ang pagka-Diyos mo at yung mga tao, pati pagsamba. Di ba masama? Tulisan. Yung madamot, tulisan. Gusto niya lang, lagi siya. Eh kung ang lahat ng tao, ganun ang ugali natin, hindi tayo masaya. Pagka nakita tayo, ugali niya rin ninyo. Gusto ko ako. Gusto ko rin ako. Hindi ka mag-aaway kami. Samantala siya, gusto kong paglingkuran si Brother Robert. Ay, pag nakita ko si Brother ninyo, gusto ko rin siya paglingkuran. Mag-aaway ba kami? Lagi kami masaya kasi isa espiritu. Kaya nagkakaroon ng gulo, may madamot. Naku! Minsan nakakalungkot ka, mag-anak mo kayo, madamot eh. Yung malalapit na inaasahan mo, pero ang gamot para sila mawala yung kadamutan. Itindig mo at panatiliin mo yung espiritu ni Kristo dahil sa Kanya ka, nilikha at larawan ka ng Diyos. Diba? Sabi nga nung lola ko, ang gamot sa madamot, bigyan mo ng bigyan. Tama pala yun ako sa isip ko. Parang lugi naman ako, madamot, bibigyan ko ka. Di ba sabi ng Panginoon, pag ang kaaway mo'y nagutom, kainin mo. Eh sa ating case, kaaway ko, pakainin ka, lalagyan ko lason. Pero hindi gano'n ng Diyos. Pakainin mo. Pag nauhaw siya, painumin mo. Dahil, sabi ng Diyos, inaway niyo ako, hindi ko kayo tinuring na kaaway. Kaya kung ano yung ginagawa ko sa inyo, gagawin niyo sa kapwa niyo. Yun. Eh pagka hindi ka lumapit sa Diyos, hindi ka connected, sisiraan ni Satan ng Diyos. Ang maa-adapt mong espiritu ay sa kalaban ng Diyos. Yun eh. Ayan. Sa lahat ng bagay ay pinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Yesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa pag ikay nagbibigay, sambot ka na, hindi ka na uubusan, ibig sabihin. Kaya pag lagi ang espiritu natin makapagbigay, ito ang magpapalago sa atin para lumaki yung income mo. Kasi isip mo natin magbigay. Hindi mo napapansin, tumataas ang tumataas, dumadami na dumadami ang pagpapala ng Diyos dahil masaya ang espiritu mo na higit na mapalad ang magbigay. Hindi naman masamang tumanggap, pero higit na mapalad ang magbigay. Kaya nga ang Diyos mapalad siya. Higit siya kasi siya nagbibigay. Kaya hindi nagsisinungaling ang Diyos. Diba? Tayo na lang namin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng espiritu na mapagbigay gaya mo sapagkat ako'y nilikha sa wangis mo, hindi ka madamot, nagbibigay ka ng buhay na walang katapusan, walang hanggan. Kung ako'y binibigyan mo ng walang hanggang buhay, hindi mo ba ako bibigyan ng walang hanggang pagkain? Imposible. Kung ako'y binibigyan mo ng walang hanggang buhay, binibigyan mo ako ng walang hanggang pamilya. Hindi ba? Kaya ang Panginoon ay walang hanggan ang kabutihan. Ano po? Yan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya kayo madamot, lalo kang maghihirap. Tama ang Diyos eh. Hindi sinungaling. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Mayaman ka sa kapayapaan, mayaman ka sa kalusugan, napakalawak ng kayamanang ibinibigay ng Diyos. Mayaman ang ugali ng iyong mga anak. Ikaw madamot ng magulang. Tinuruan mo ang anak mo pag laki niyan. Bakit tayo alagaan? Ako nga tinuruan mo ng kadamutan eh. Ibabalik pa sa'yo. Kung ano ugali ng magulang, ino ugali ng anak. Nasabi ng anak, ako hindi mo pinagbibigyan, minamahal, tapos gusto mo, alagaan kita, sakit nun. Sabihin sa akin ng anak ko yung gano'n. Pero ang turo, para pagpalain ka, ito'y pagbibigay pa rin, yung respeto, igalang mong iyong ama't ina. Pagbibigay pa rin yan. Pag ginalang mo yung ama't ina, sabi, pagpapalain ka. Pero kahit ano pang natapos mo, at ikay lapastangan sa iyong magulang, hindi ka pagpapalain. Sabi ng Diyos, kasi kung ang magulang mo ang tao
nakatiwala lang, nilagay ng Diyos sa sinapupunan ng iyong ina ang buhay mo, hindi mo kayang igalang, hindi mo rin kayang igalang ang Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon. Ayan sabi, at siyang nagdidilig, didiligin din. Sumpain ng bayan ang nagkakait ng trigo, maramot, ngunit ang nagbibili niyon ay may pagpapala sa kanyang ulo. Ang masipag na humahanap ng mabuti ay humahanap ng pagpapala. Ngunit ang kasama ay dumarating sa naghahanap ng masama. What you sow is what you reap. Kung anong iyong tinanim, kung kabutihan, iyong aanihin din. Okay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa buong tao. Hindi siya madamot na ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan ka muna. So, sabi ng Panginoon, hindi mapapahamak yung sumasampalataya. Hinihilingan tayo na magbigay ng tithes and offering. Kapag tayo'y nagbigay ng tithes and offering, ika'y sumasampalataya. Ang kondisyon ng kaligtasan ay may involvement yung inililigtas, sumampalataya. Kilala mo nga ang Diyos, pero ayaw mo siyang sampalatayan. Paano ka maliligtas? Kaya, inaanyayahan naman ang lahat inililigtas sa kondisyon na muli kang kumonekta sa Diyos. Ang pagkonekta sa Diyos, paglapit. At ginagawa mo siyang Panginoon na ng iyong buhay sa lahat ng iyong hakbang at mga plano, ikaw ay pagtatagumpayin. Tuloy po. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga itinuturo namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad na kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man ng walang bayan. Nagtrabaho kami araw at gabi upang hindi maging pabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil, hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan nang kami ay kasama pa ninyo. Ito ang itinuro namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw. Parang pinarami mo pa yung networking ng mga tamad. Minsan kamag-anak ka naman, ka dito ka. In-spoiled natin kamag-anak natin. Dapat, sige, dito ka muna, titira ka dito. Tapos, ano bang plano mo? Anong trabaho ba ang iyong gagawin? Kung hindi, i-refer kita. Para malaman niya na siya inilikha ng Diyos na hindi sakim at makabuluhang nilalang. Hindi pa pwede ang isang tao na hindi siya makasumpong ng trabaho. Lahat tayo binigyan ng iba't ibang abilidad. Yun ang gamitin natin. Halimbawa, hindi ka pwede sa opisina, magaling ka magbenta. Uy, ibenta ko yung kotse mo, benta ko yung ano mo. Yun ay trabaho kasi pinagpaguran mo sa marangal na paraan. Ang tingin kasi ng iba trabaho, yung formal, yun sa opisina. Pagka nagtignan na ng mais, ay, ito trabaho mo. Trabaho, sinabi ng Diyos, marangal na pinagpaguran mo. O, ikaw yun ang abilidad mo eh. Hindi nga ako pwede sa opisina, pero nakakapagbenta ako. 1,000 araw-araw ang aking kita, di may 30,000 ako. O, magkano 30,000 ko? Ito ang tithes and offering sa Panginoon. Bibigyan ka pa niya ng abilidad lalo. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya yung tamad, tulog ng tulog, parang siwang tamad, babagsak ng bayabas. Ayaw pitasin ng kamay. Sabi ng Panginoon, humingi ka, bibigyan ka. Tumukto ka, bubuksan ka, humanap ka, at makakasumpong ka. So, alalahanin mo araw ng Sabat upang ito'y ingatang banal, 6 na araw magagawa ka. 6 days we have to work. At ang 7 araw ay sa Diyos. Tuloy po. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, o ang iyong mga bata. Ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, at ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga siya itong araw. Kaya, sa lingguhan, sa weekly cycle, 6 na araw tayong pinagtatrabaho. Yung 7th day Sabbath, sa Panginoong Diyos, sasamba ka. Paparangalan mo ang Diyos, kasama ngayong nanay at tatay, yung mga anak na binuksan ng bahay bata, may kay ina, pupunta kapag araw ng Sabat. Kasama sa kabanalan ng pagbibigay ng handog at ikapo, ang pagpaparangal sa araw ng Sabat, na kung saan ang Diyos ang nagtatag na inaanyayahan ng kanyang mga nilikha na siya'y samahan. Yan, magsingi kayo.
Hindi tayo humingi, kaya hindi tayo nabibigyan. At kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Panginoon, humihingi ako ng bagong kalusugan. Bibigyan ka niya. At ang humahanap ay nakakasumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. Saan nagagaling ang inyong mga alikan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo nakakamtan. Kaya papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gusto-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Kaya pala, pero nang merong panalangin hindi dinidinig, alam ng Diyos na hindi mo kailangan yun. Hindi makakabuti sa iyo o makapalayo ka sa Diyos. Okay? Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin sa anumang paraan, ni hindi kita pahabayaan. Kung angal ka ng angal nga, kulang pa. Halika dito, yayain ka ng tao. Ito, konting iligal lang, kikita ka, mapapahama ka. Nagdala ka pa ng kabuluhan sa iyong sambayan. Diba? Kaya, contentment. Tapos ako. Susunod po, na linggo, salamat po sa inyong panahon. At tayo po ay nabiyayaan na unawaan natin na tayo katiwala ng Diyos. At mahalo tayo. Okay?